Inihalal na po bilang bagong Senate President si Senador Win Gatchalian sa special session ng Senado kahapon. 13 senador po ang dumalo sa naturang pagdinig na ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr. matapos nga pong dumalo si Senador Joel Villanueva. Nahalal naman bilang bagong Senate President pro tempore si Senador Tito Soto at Majority Leader si Senador Mig Zubiri. Sa sesyon po na rin, inanunsyo ni Senador Ping Lacson na siya'y pagod na at lagi daw pong nawawala ng kaibigan at magkakaroon ng mga bagong kaaway. Kaya nais niya pong bitawan na ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Sa ngayon po ay nananatiling chairman pa rin ng komite si Senador Erwin Tulfo. Pinag-aralan din daw ng komite na kasuhan si dating Congressman Mike Defensor na nag-organisa ng umano'y flood control hearing na nauwi sa press con. Hindi naman dumalo sa sesyon ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero sila po ay naging present sa confirmation hearing po at plenary session ng Commission on Appointments kahapon. Samantala, nakatakda namang ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Ping Lacson, bunsod daw ito ng background ni Escudero bilang abogado at sa karanasan niya sa mga nagdaang impeachment trial. Pero paglilinaw niya, pwede pa itong magbago dahil si Senate President Win Gatchalian ang nagmungkahi nito. Dati nang nag-preside sa impeachment court sa Escudero noong nakaraang taon nang nakaupo siyang Senate President. Itinanggi naman ni Lacson na kasama ito sa negosasyon sa paglipat ni Escudero sa mayorya. Aba, ang bilis natin nakalimutan ng fourth read, ano? Tila po naman mainit daw ang ulo kahapon ni Senador Pia Cayetano nang siya'y dumalo sa sesyon ng Senado. Pagdating pa lamang po sa Senado ay masama kaagad ang timpla ng senadora sa mga katanungan ng media kaugnay po ng pagpapalit ng liderato. Sinusuportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership po? May 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules? What's in the Constitution? When you have 13, yun lang. So, kung hindi sumunod sa rules, doon lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa Constitution at sa rules, no problem. That's just how it is. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yan po ang tinig ni Senador Pia Cayetano. Sa kabila niyan ay agad po namang siyang dumalo sa pagtatalakay ng ilang panukalang batas sa plenaryo. Dito nga sila nagkasagutan ni Senador Risa Ontiveros na inis si Cayetano dahil sinarhan na raw po ang amendments period kahit na nasa listahan pa sila ng mga magmumungkahi ng pagbabago sa isang panukala. Naayos din po ang lahat matapos nga pong tanggapin ang kanyang amendment na dapat daw po'y merong mental health at psychological support ang barangay health workers. Pero dama pa rin ang tensyon. Thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments. You're welcome, Mr. President. I made a record earlier that I there thank the were... Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments despite our name being there. Yan po ang sagutang tinig na Senador Pia Cayetano at Risa Ontiveros. Mamaya po ating pag-uusapan yung isa pang panukala kung saan po nagkaroon din ng kanila pong sinasabing pagdidiskusyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.